dagan ay lalo na babawasan, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, dismayado ang business group, lalong-lalo na po ito yung business, Philippine Chamber of Commerce and Industry, ay dismayado po dahil sa nabalitaan nila na yung mga kapitbahay po natin dito sa ASEAN ay nagkaroon po na negotiate po nila kay Donald Trump na 0%. 0% po ang kanila pong US tariff. Ang kahulugan po nito, wala pong taripa, walang tax. Magpapasok sila ng produkto sa United States of America na wala pong tax, no? Samantalang tayo po 19%. Kaya dismayado po. Lalo na po itong Philippine Chambers of Commerce, no? Tuloy-tuloy na natin. Pindot na lang tayo. Pindot na. Okay. Bakit po madidismaya? Ang laki po nun. Imaginein po ninyo, no? Kung halimbawa, para maintindihan lang po natin. Kung ang presyo mo po ay $100, halimbawa, patungan ka ng 19% na taripa, is either $100 pa rin ang presyo mo, kakargahin mo yung 19%, parang ang babalik lang po sa iyo ay $81, no? Samantalang yung mga taga Malaysia, Thailand at Cambodia, same na produkto, same, pareho, 100. Ang babalik po sa kanila, ang kukubrahin po nila ay $100. Samantalang tayo, 81. Kung gusto mo naman pong idagdag sa presyo yung 19%, ayan po ay ang presyo mo ay magiging $119. Kaya po talagang ang masasabi natin mas masarap po, no? Mas masaya po yung mga bansa na nakatanggap po ng 19 o ng 0% tariff. Kaya po sila tuwan-tuwa eh. Ayan po ang kinahinatnan natin, no? Samantalang, ang katotohanan po, tayo po ang pinakasipsip sa US. Ang dami po nating sinasayang, nasasayang po ang pagkakataon ng Pilipinas dahil po dito sa ating presidente na hindi po marunong mag-negotiate. Pinagtatawanan po yan ni Donald Trump eh. Nakakahiya po, pati nga po pala, no? Hindi ko alam kung pineke lang yung video na yun na yung pinapakita po na itatransfer ay yung panunungkulan ng Association of Southeast Asian Games. Games tuloy. Association of Southeast Asian Nations kay Pangulong Marcos, ang lumalabas po sa screen ay si Pangulong Duterte naman. Medyo nakakasama ng loob para kay BBM. Pero sa atin, tuwan-tuwa tayo dahil buti nga. Alam nyo po, missed opportunities po to, no, na hindi po dapat nangyayari. Kung parang si BBM may iba pong agenda pag pumupunta po dito sa umaatin ng mga ASEAN meeting, no? Parang ano siya no? Yung mga leader po ng ibang bansa, ginagamit po tong pag-attend sa mga ASEAN Summit, sa APEC, ginagamit po nila yan, sinasamantala po nila, no? Pinagsasamantalahan po nila yung mga summit, yung mga pagtitipon po ng mga leader ng bansa para po makakuha sila ng ganansya para sa kanilang bansa. Ang ibig ko pong sabihin, sinasamantala po ng mga leaders ng mga iba't ibang bansa yung pagkakataon na makakaharap mo si Donald Trump, yung makakapag-negotiate ka, no? Yung pong mga picture-picture, ano lang po yan maganda lang po yan na photo ops lang po. Kaya nga po tinawag na photo ops. Maganda lang po yan na ipakita sa
mga kababayan mo na ikaw ay umattend doon at katabi mo si Donald Trump o katabi mo yung si Xi Jinping, no? Ngayon, atin na naman tayo na APEC. Dapat po may agenda tayo ng pag-attend. Hindi po a-attend doon just for participation. Kumbaga, kung ikaw parang Olympics, pag a-attend ka ng Olympics, hindi ka dapat masiyahan na ikaw ay nagparada lang. Parang ang Pilipinas po, ganun po ang nangyayari, no? Uma-attend po tayo ng mga katulad nitong mga Asian Summit na hindi po tayo handa. Wala po tayong ginagawang side negotiations, no? So wala po tayong nahihita. Unlike po tong mga bansa na mga leader ng mga bansa na to, may mga agenda po sila. Yung agenda po natin, tokis eh. Yung agenda po natin mamalimos po tayo ng awa. Nagmamakaawa tayo sa mga kapitbahay natin na lumaban kasama natin labanan ng China. Samantalang sila po, ano ang mahihita ko rito? Paano ako makikipag-negotiate kay Donald Trump? Paano ako makikipag-negotiate sa Japan? Paano ako makikipag-negotiate dito sa China? Ano yung mahihita ko? Lagi po yung ano yung mahihita. Tayo po just for participation. Nakakahiya po. So ang katotohanan po, tayo po ang pinakasipsip sa US pero wala po tayo, no? Wala po tayong nahita sa ating kasipsipan. 'Yun yung matindi. Ginagawa natin lahat ng kagustuhan ng United States, no? Kasi hodang ipahamak natin yung ating bansa. Dito po sa ito, dismayado. Ayan, no? Tsaka parang wala po siyang nakikipag-usap sa kanya. Napuna ko lang lahat ng mga leader, kwentuhan ng kwentuhan, tapos bigla lang siyang papasok kung photo ops na. Wala po yung mga, hindi katulad ni Tatay Digong, talagang alam mong nilalapitan siya kasi superstar eh. Ito po ang nakakalungkot, no? Ito po ang pahayag ng mga negosyante. Okay. Sabi po nila, okay, ina-expect kasi nila na yung Pilipinas na yung ating pong presidente paglalaban po to. Ito po ang pinahayag ng Vice President for Trade ng PCCI o Philippine Chambers of Commerce. Okay na po yan. Kung ang termino nyo hindi pagsisipsip. O termino lang po yan eh. Masyado kayong sa mga termino. Okay na yan. Kung hindi tayo sipsip, ewan ko kung ano tawag sa atin. Okay, very, very depressed na sila. They were hoping because over 50% of our exports are from semiconductors. Ito po pala, no? Kala ko po, yung sinauna pa na ine-export po natin mga agricultural products. Ang ine-export pala natin dyan sa Amerika ay mga semiconductors. Sila po ang pinakamarami nating ine-export. So dismayado po ang mga nag-e-export po ng mga semiconductors, no? Dahil po dyan, kapitbahay mo. Okay. Very, very depressed na po yung semiconductor sectors natin. They were hoping because over 50% of our exports are from semiconductors. So very depressed sila nang wala pa ring lumalabas na positive feedback on their sectoral tariffs. Ayan, ito po pahayag to ng nadidismaya na po yung mga nag-export po sa atin. Dahil wala eh. Samantalang yung mga kapitbahay natin, ito po, we are shocked, no? Sabi po ni Brian Ang, we are shocked. Na-shock po siya. Sabi niya na-shock oh. We are shocked that this news came out. We were expecting a little bit of good news na because we have been negotiating for at least sectoral policy relief when it comes to our semiconductor industry. What's happening is the total opposite. Ang ina-expect po nila, pumunta dun si President Marcos
At tanging semiconductor lang naman, mahigit pala kalahati na export natin sa US ay semiconductors, ay ine-expect nila na ipaglalaban naman ni BBM. No? What's happening is the total opposite. Kabaliktaran po ang nangyayari. Sabi nila, you see our neighbors getting special tariff exemptions and the Philippines has so far received none. Grabe po, no? Sa lahat po ng ginagawa natin pagsisipsip, na masakit sa loob ni Ben na tawagin pagsisipsip, wala pa rin tayong nahita. Tayo po yung pong tumatanggap dito sa mga US bases na tinatawag lang nating EDCA. Tinatanggap natin tong mga sundalong Amerikano rito na kahit na po ay yan ay wala naman tayong nahihita rin dahil yung EDCA, sabi po nila, pag meron po ang katwiran nila, 'di ba? Pag mayroon kasing kalamidad, ay kagyat na makakatulong yung EDCA. Ilan na po ng lindol? Araw-araw po tayo nilindol ng mga nagdaan. Wala po tayong nahita. Wala po tayong nakita na Amerikano, eroplano o kung anumang aid ng Amerika na nagpunta dyan sa mga lindulan. Tama po ba? Ayan. So yan po yung sinasapit natin sa patuloy na pakikipag-utuan, patuloy na pagsisipsip dito sa Amerika. Wala po tayong nahihita. Kabaliktaran, no? Yung mga kapitbahay natin, tignan nyo po yung 30 bansa na yan, patuloy po yan na mayroon po silang positibong kalakalan with China. Ito pong mga bansang Thailand, Cambodia at saka Malaysia ay partner po yan ng China. Sila na nga yung kapartner ng China. Tayo nga umaayaw na sa China. Halos makipagtagisan tayo sa China araw-araw. Tayo pa yung walang nahita dito sa US. Buong Asia po, buong ASEAN members, tuwan-tuwa kasi napirmahan po yung bagong trade deal with China. No? Tayo po, hindi tayo masaya sa bagong trade deal ng ASEAN sa China. Bakit po? Matagal na tayong walang wala na po tayo sa China. No? Hindi na po tayo, kumbaga, yung special preference sa atin noon ng China nung panahon ni Tatay Digong nawala na po. Kawawa naman. Zero nga po. Ikaw naman kind and gentle. Okay. Alam nyo, panay kayo tokis eh. Etong binabalita ko, totoo to eh. Saan mo nakita yung Malaysia? 24%. Nakipag-negotiate nga sila eh. Magbasa ka ng dyaryo, boy. Kind and gentle, magbasa ka naman ng dyaryo. Okay. Punta po tayo, no? Tapos sila 0% po ang tariff ng US pag pinasok po rito sa atin. Hindi lang po diyan, Hindi lang po sa usapin ng taripa yung pag-export. Ang isa pa po na ine-expect ng ating mga businessman, eto po, bakang bigla na lang tayo magulat. 2 na lang po ang bumubuhay na industriya sa atin, di ba? Sa kaalaman po ng nakakarami. Una, yung mga OFW, palakpakan natin yan. Talagang ang OFW po natin ang nagsasalba sa ating ekonomiya. Totoo yan. At ikalawa po, yung mga BPO. No? Yung BPO po, yung Bureau of Fire. Huwag mo nang ulitin yan ba doon? Bureau of Fire Organization. Ano ba kaya ibig sabihin ng BPO talaga? Ang alam ko pag sinabing BPO, yan yung mga call center, di ba? Yung mga call center po. No? Alam nyo po, ito lang po yung meron tayong ugnayan sa US eh. Ito lang po yung industriyang may pakinabang tayo sa US, yung semiconductor na export natin at saka po itong BPO. Pareho po
nadidismaya kasi yun lang po, dalawang sektor lang. Oh. Hindi naman po malawak. No? Wala na po tayong ine-export sa kanila ng mga agricultural products at kung ano-ano pa. Yun lang po dalawa na yun. Business process outsourcing. Yan. Business process outsourcing. Ibig sabihin po niyan, yan po, kasama po niyan, pinakamalaki po siguro malamang yung mga call centers. Ngayon, ano po ang balita dyan? Ang latest po sa US, gusto po ni Donald Trump na yung mga BPO manatili na po sa Amerika. Ang dami po nating BPO centers dito. Wala po tayong negosasyon na ginagawa. Alam nyo po, nakakatawa po yung sa tariff. Yung napakarami na binanatan pa ni Donald Trump, inasar pa, no? Sabi ni Donald Trump, napakaraming dinala nito ni President Marcos, no? 19% pa rin tayo. 1% lang yung binaba, originally 20%. Pero yung iba, tawag-tawag lang. Ang laki po ng binaba ng kanilang tariff. Tayo, pumunta tayo doon lahat. Kasi magsusumbong tayo eh. Nang kung ano pa man, akala nila si Donald Trump anti-China pa eh. Hindi nila alam si Donald Trump negosyante. Okay, ano po yung gusto po ni Donald Trump sa BPO? Na doon na po ang mga BPO ay doon na lang sa Amerika. Alam niyo po, hindi po natin pinag-uusapan gaano yan. Sino lang po yung kinakabahan dyan? Ito pong Philippine Chambers of Commerce and Industry. No? Sabi nila, bakit parang hindi nakikipag-negotiate? Bakit hindi nakikipag-usap itong ating pamahalaan para itong BPO? Alam nyo po, yan dapat yung sinasamantala eh. Dapat pag umatin tayo ng mga ganitong ASEAN Summit, katulad ng mga ginagawa ng ibang bansa, naghahanap po tayo ng makakausap. Mag-negotiate po tayo. Dalawa lang po yung sa US, yung kailangan nating i-negotiate, yung BPO. Kung hindi po tayo, hintayin lang natin ng US. Pag diniklara na po ng US na wala ng BPO, dito na lang lahat sa Amerika. Ang kinakailangan po, yan po yung pagkaabalahan natin. Hindi po yung Duterte pa rin kayo ng Duterte. Nakakulong na si Duterte. Yung BPO po, marami po mawawalan ng trabaho, Mr. President. Sinasabi ko po sa inyo. Pag yan po hindi nyo na-negotiate na yung mga BPO ay manatili sa Pilipinas, kawawa naman talaga ang Pilipinas. Alam nyo po, kawawa talaga tayo. Bukod po sa nababalitaan natin na yan nga yung corruption. Grabe na yung corruption dito sa Pilipinas. Pati po yung mga ninegotiate, pati po yung mga business na nadala dito ng mga naunang presidente ay mawawala pa yata. Wala talaga. Wala po talaga tayong aasahan dito. Pinatatagal na nila. Alam nyo po, napakasimple lang. Siguro kung hindi po politiko, kung wala pong kinukonsider yung mga namamahala, hindi ko po maintindihan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin pong nakakasuhan dyan sa mga flood control project. Pero totoo po yun, kawawa po tayo. Dito na lang, sino dito yung alam ko to si Jat. Si Jat ano to parang Karen mga Amerikano, hindi lahat pero karamihan. Yan, alam ko to si Jat, nagtatrabaho to sa BPO. Ang dami po, mataas ang sweldo nila, no? Mas mataas na, alam ko yung BPO call center, mas mataas kaysa sa mga minimum wage. Mataas talaga kasi anak ko galing dyan bago mag-flight attendant eh. Nakita nyo po yung Pogo. Nakita nyo po yung epekto niyan. Yung mga tinirhan po na nagpo-Pogo dito, wala na po nakatira. Bagsak po yung negosyo. Ang ibig ko sabihin, dapat po may mga alternative tayo. Halimbawa po ngayon,
Ayaw nyo makipag-negotiate dyan. Mataas ang sahod. Yan. Alimbawa po ngayon, ayaw nyo po makipag-negotiate para sa manatili dito yung BPO. Ano po yung gagawin natin kung aalis na po sila? Paano po yung mawawala ng mga trabaho? Kanya-kanya pa rin. Bahala na kayo sa buhay nyo. O, yan po yun eh. Kayo ba, Jat, nababalitaan nyo yan na gusto ni Donald Trump na doon na sa doon na sa bansa nila yung mga BPO? Yan po ang pinakamasakit na mangyayari po sa Pilipinas. Inimbitahan ng mga naunang pangulo, niligay nila yan, nakipag-ugnayan sila sa Amerika, no? Para sa ganun, alam niyo po kahit po yung pong mga pagpapaalis ni Donald Trump ng mga immigrants, dapat may mga negosyasyon po tayong nagaganap dyan eh. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano po yung ang gustong unahin yung ito, magbalikatan tayo na magbalikatan. Para ipakita natin sa China na may missile tayo rito na aabot sa mainland. Wala na po tayo dyan. Huwag na po kayong makialam dyan sa mga missile na yan. Kawawa tayo. Meron daw ibubulgar. Siya pa magbubulgar? Presidente siya ng Pilipinas. Hindi mo talaga maintindihan eh. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa nating topic. Bago po sa mga iba. Baka sa iba pa tayo makarating. Boeing. Ayan, sa wakas, nakarinig na tayo ng kakasuhan. Boeing, yung target niya magsampa ng kaso sa November 25 pa. November 25 pa rin. Bakit? Bakit hindi pa ngayon? inip na yung mamamayang Pilipino. Panay kayo November pa rin. Bakit po ayaw ninyo ngayon na magsampa? Okay. Kaya lang, walang sasampahan si Boeing na plunder. Grabe, no? Hindi ko na talaga maintindihan. Okay. Basahin muna natin mula po to sa Inquirer.net. Ombudsman filing imprimis complaints by November 25. No plunder. Yan po. Bakit kaya? No? Ay paliwanag lang po natin no ng konti no. Yung pong under po pag ang kaso po kasi depende po 'yan sa dami ng ninakaw mo, no? Pag ang ninakaw mo po ay under 50 million, yan po ay papasok lang sa graft and corruption. Yan po ang kaso mo. Graft and corruption. Okay. Pero po, pag mahigit 50 million, halimbawa, ang pinag-uusapan natin ay 51 million na ninakaw mo, ayan po ay papasok na sa plunder. Nagtataka po ako, billion po ang pinag-uusapan, ito po 50 million lang. Bakit walang makakasuhan ng plunder? 'Di ba? Ulitin ko po no, ang kaso pong plunder o pandarambong sa Tagalog, yan po ay kakaso sa iyo kung ang ninakaw mo o yung pinaghinalaang ninakaw mo ay 50 million 0.1%. 50 million and 1 peso. Pag under 50 million, graft and corruption lang ang kaso mo. Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Ang malaki pong pagkakaiba, yung plunder, no bail po yun. So pag ikaw po ay nagkaroon na kasuhan ka na, mayroon ka ng warrant of arrest, ikukulong ka na agad. Parang yung mga kaso po yan, kahit hindi pa po habang nililitis ka, nakakulong. Para pong yung kaso nila Tatay Digong tsaka nito ni Pastor Quebuloy, nakakulong na po sila kahit hindi pa po sila convicted. Nagtataka yung iba kasi. Yun po kasi yun, ganun po.
Eto po, hindi po kasama dito si Martin. Sino lang po ba yung mga pangalan na nariyan? Di ba? Si Saldico. Meanwhile, habang nagkukwentuhan-kwentuhan tayo rito, unti-unti na po na naaalis ni Saldico yung mga kanyang eroplano, helicopter mula sa Pilipinas na dadala niya na sa ibang bansa. O sasabihin na naman, pero hindi niya naman maibebenta. Napaalis nga natin eh. Ha? Napaalis nga yung pang hindi pa maibenta. Hindi ko maintindihan kung ano mga katwiran ng mga to. Teka pala muna ha. Meron palang katwiran dyan yung gobyerno. No? Sinadya daw ng gobyerno. Magugulat kayo eh. Eto po. Ayon sa gobyerno natin, sinadya, hindi raw tayo hindi nabigyan ng zero tariff. Yan yung masakit eh. Hindi na tayo nabigyan ng zero tariffs. Tapos maririnig mo pa yung gobyerno natin. Asan na yun? Ito po. Sabi po ni the Philippines was not excluded from the United States latest 0% tariff concession. Yan. It opted out to protect key local industries. Nilinaw po ng Malacanang na hindi po tayo na itsepwera sa 0% tariff. Hindi daw tayo nag-apply. Kumatituloy ang kilay ko eh. Ulitin ko po. Hindi sa binigyan ng 0% tariff, hindi raw po tayo nag-apply ng 0% tariff. Yan, mga businessman. Yan ang sagot ng ating Pangulo. Hindi naman tayo nag-apply, kaya hindi tayo na-reject. Yun lang ang importante sa kanila eh. Yung magmukhang hindi sila, alam niyo yun, kasi yun na nga yun, Mr. President. Bakit hindi kayo nakipag-negotiate? Inaamin nyo na hindi talaga kayo nakipag-negotiate at akalain nyo na maganda po yun. O ngayon, pag napalayas po yung mga BPO, sasabihin nyo, hindi kasi kami nakapag-usap eh. Hindi kasi kami Ay nako. Anong klaseng presidente to? Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito na nga, sabi ni Ombudsman, there will be no plunder case in the first batch of complaints over alleged anomalous flood control projects to be filed by the Office of Ombudsman before the Sandigan Bayan by November 25. Walang papailan ng baka naman sa susunod kasi sa first batch daw eh. Pero ito po yung katwiran ni Boying eh. Kung bakit walang plunder. Plunder is overrated. Grabe. Remulla said, noting there have been very few plunder convictions in the past years. Kaya hindi po magsasampa, hindi po dahil uunahin lang yung mga sasampahan. Sinadya nilang hindi magsampa ng plunder kahit pwedeng sampahan ng plunder kasi raw overrated daw yung plunder. Hindi ko na maintindihan. Mahirap talaga pag yung ombudsman mo naniwala sa bendalo eh. No? Sometimes we have to bend the law. Kung ang tao po nakakasuhan ninyo ay qualified para kasuhan ng plunder, bakit hindi nyo po kasuhan ng plunder? Palabas lang? Ibig sabihin, kung hindi po plunder ang ikakaso nyo riyan, kahit bilyon-bilyon na ninakaw, makakalaya po yan.
Tapos after 25 years, tsaka mahahatulan. At sasabihin na pag wala na interesan lahat, katulad ngayon. Siguro kung noon panahon na mainit pa yung Kalain Rayleigh, pag dinismiss siya noon, magwawala yung mga tao siguro noon. Pero dahil ngayon may mas malaki na mga krimen kaysa sa ginawa nila in Rayleigh, baliwala na lang. Nakuha po ninyo? Samantalang kung plunder po yan, habang dinidinig yung kaso, nakakulong na sila. Ano yung katwiran nila? Una, ano yung katwiran nila? Bakit daw matagal? Sabi daw, wag tayong mainip, di ba? Bakit daw wag tayong mainip? Kaya raw dapat tayo hindi mainip kasi sinisigurado nila na yung lahat ng sasampahan nila ng kaso ay makukonvict. Eh yun naman pala, bakit hindi po bakit hindi po ang ikaso ninyo sa kanila ay plunder? Para sa ganun, nakakulong na sila habang nililitis. Pinagdudusahan na nila. Ang gusto lang naman naming makita, may makulong eh. Ang dami nyo kasing requisitos eh. No? Una, sabi nyo, huwag kayong matagalan dahil due process. Ibig sabihin, ang pagkaunawa po namin, kaya matagal kayo nagsasampa dahil ayaw nyong mapawalang sala. Kaya ilang buwan pa bago kayo magpapasya kasi sinisigurado ninyo na yung inyong isasampang kaso ay talagang will hold in court. Mapapanagot ninyo yung sasampahan nyo ng kaso. Eh bakit po ngayon pwede silang sampahan ng kaso na non-bailable? Bakit mamimili, sasabihin nyo na hindi nyo sila sasampahan ng kasong non-bailable? Dahil overrated? Ano yun? Another bendalo moment na naman? Katulad po niya, no? Si Pastor Kibuloy, non-bailable yung sinampan yung kaso. Hindi po siya nasasabi na convicted, nakakulong na. Ganun ang gusto sana naming makita rito sa mga magna na to. Dahil karamihan dito, ang kaibahan nito, panay yung mga magnanakaw na to, panay mga bilyonaryo. Kawawa talaga yung bayan sa inyo. Alam nyo, napakasimple lang po, hindi po kami abogado, no? Pero eto po ba mahirap pong unawain? Sabi nyo may 400 mahigit, 421 o kung ano pa man. Sabi ninyo mayroong 400 mahigit na flood control na ghost project. Eh di unahin nyo pong kasuhan yun. Hindi na kasi kinakailangan ng maraming ebidensya dun eh. Di po ba? Yung contractor nun, patunayan nyo lang na ghost project, yung contractor nun, yung mga taga-DPWH na pumirma dun, lahat na nakapirma na completed na yun, kasuhan nyo na. Hindi po kami abogado pero parang simple lang po yung batas eh. Naningil kayo, naningil yung contractor. Para yung contractor, pwede nyo na mapiga yan. Ano ba ang ginawa nyo talaga? Bakit hindi kayo nakagawa? Eh kasi po ang laki ng hinihingi ni Congressman ganun. Kasi po ang laki ng hinihingi ni ganun. Panay sama na lang na loob ang binabato nyo sa amin. Alam nyo po, ito pa isa. DOJ, more DPWH executives applied as state witness in flood control probe. Marami pa rin daw nag-a-apply na state witness. Ang sinabi rito, halos ganun din yung mga sinasabi nitong DPWH, yung mga bago nag-a-apply, ganyan din yung sinasabi nila dun sa mga nauna na nag-apply. Ngayon yata hindi na interesado yung iba.
Yung Diskaya, ayaw na. Ayaw na mag-state witness. Sinasabotahin nyo lang po yung mga ano nyo eh. Si Martin po, hindi nyo po matalino po masyado yan. Hindi nyo po mahuhuli yan sa mga paper trail. Yung pong sinasabi kong paper trail lang, pwede na. Kahit walang tumistigo. Kontraktor ka. Eto, binigay sa yung kontrata, wala ka na ipatayo. Ano po tawag doon? Hindi po pwedeng kasuhan yon. Engineer ka ng DPWH. Inspector ka, in-inspect mo, meron tinayo si kontraktor. Wala naman nakita ang taong bayan. May kaso na silang dalawa. Sino pa? Yung lahat ng pumirma na completed. Kasuhan nyo na lahat yung mga yan. O tama po kayo na moro-moro talaga lalabas yan kasi kung hindi po plunder yung ikakaso nyo riyan, pagkakaso nyo ng sa tao, magpapiyansa po yan, laya na po yan, congressman pa rin, hindi na siguro DPWH, pwede siya matanggal, pero nangungontrata pa rin. Naiinip na nga kami sa November 25 na pagsasampan nyo ng kaso eh. Tapos, wala pa palang plunder. Grabe talaga to. Nakakatuwa talaga eh. Ang balita ko si Gutesa pa masasampahan ng kaso eh. Walang ginawa yun, walang parte, nag-deliver lang ha. Inahaluan nyo po kasi ng kung ano, no? Unahin nyo po yung flood control. Inuunan nyo pa si Martires. Gusto pa nilang halungkatin yung mga ano ni Martires, yung mga napawalang sala ni Martires. Inuuna pa nila yung si Bongo, ugnayan ni Bongo sa Diskaya. Inuuna pang iimbestigahan daw uli yung mga war on drugs ni Tatay Digong nakakulong na eh. Di ba? Wala ba kang ebidensya kayong napadala ron kaya kayo mag-iimbestiga sa war on drugs para maipadala nyo sa ICC? Sayang babayad. Yan lang po ang ating topic.